Gusto nating i-call out yung 18 na pumayag, i-dribble at ibalik yung impeachment complaint. Kasi nga, ang manawagan naman natin klaro, dapat si Sara Duterte litisin na agad-agad. Nagtungo kanina sa Senado ang ilang grupo tulad ng Akbayan, Magdalo, Tindig Pilipinas bilang pagprotesta sa ginawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso na pag-remand ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anila, malinaw na sadyang pinatatagal ng Senado ang paglilitis, partikular ng 18 mambabatas na bumoto pabor upang ibalik ang kaso sa House of Representatives. Ito umano ay karuwagan at pagtataksil sa kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Maaari naman anilang iresolba ng impeachment court mismong sa paglilitis ang sinasabing issue ng constitutional infirmities o question sa pagsunod ng Kamara sa proseso bilang prosecutor sa pagsasampa ng impeachment. Patuloy lang po ito sa pagpapatumpik-tumpik ng ating Senado sa impeachment case. This is not just a betrayal of the Constitution. This is also a betrayal of public trust reposed on the members of the Senate. Dagdag pa namang ito, dapat i-reject o ipawalang bisa ng Kamara ang remand order na mula sa Senado. Sagot naman ni Senate President Francis Chis Escudero, hindi magdudulot ng delay o pagkakaantala sa proseso ng impeachment ang kanilang desisyon na i-remand ang kaso. Anya, mas mabuti na ito para sa pagpasok ng 20th Congress kung magdesisyon sila na ituloy ang paglilitis ay wala ng issue kung dumaan sa tamang proseso ang Kamara sa paghain ng kaso. And okay. Itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution. Pero ano naman ngayon, nakala ko ba gigil na gigil sila dito? Ito yung trabaho nila. Pero, paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakarecess kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Binigyang diin ito sa loob ng natitirang panahon ng 19th Congress, ang maaari na lang nilang gawin ay ang pag-issue ng summons kay VP Sara na nagawa nila. Hindi ba magandang nasimulan na yan ngayon at baka matapos na rin yan ngayon at matuldukan na ngayon? So, asan yung delay? Ulitin ko isa lamang ang pwede naming magawa, mag-issue ng summons. Nagawa namin yun. May dagdag pa nga eh. At saka, isa pa, dapat ngayong araw yung namin gagawin yun, di ba? Di ba dapat ngayong araw namin gagawin yung pag-convene, pag-issue ng summons, ngayong araw namin gagawin lahat to? Nagawa na nga kahapon eh. Dagdag pa nito, pagdating sa question bakit pinayagan nila ang motion ni Senator Ronald Bato de la Rosa na i-dismiss ang kaso, na sa huli ay inamyendahan na i-remand na lang ang kaso. Ayon kay SP Escudero, wala namang nakalagay sa kanilang rules na bawal at hindi rin ito maaaring diktahan ang kanyang mga kasamahan kung ano ang gagawin o sasabihin. Samantala, naniniwala naman si Senator Risa Ontiveros, isa sa 5 na bumotong huwag ibalik sa Kamara ang articles of impeachment na lumalabas na planado ang nangyari. Ngunit ang mahalagaan niya ngayon ay kung ano ang kanilang susunod na mga hakbang. Well, lumalabas na may ganong plano, whether how long ago it was or how recently it was, nag-materialize dun sa proposed motion nila. Itinanggi naman ni Senators Ronald Bato de la Rosa at Joel Villanueva ang issue na planado ang pag-remand o pagbalik ng impeachment complaint sa Kamara. Ayon kay Senator de la Rosa, personal niyang desisyon ang kanyang privilege speech kahapon. Pinaghandaan niya ito dahil bahagi ito ng kanilang trabaho. Pero scripted. Magsutukan na nga si Senator Robin Padilla at saka si Senator Joel Villanueva. Yun ang script na gusto niyo, sutukan. Dagdag pa ng Senator Villanueva, inaasahan naman na sino man ay maaaring magmusyon kapag sila ay nasa sesyon. Of course not. Of course not. There's no plan at all na i-convene nga ang impeachment court. In fact, a few hours, if I'm not mistaken, I've spoken with you guys outside the session hall, and I made mention that anytime anyone can move or give a motion sa floor. Naniniwala naman si Senate President Escudero na pagdating ng 20th Congress ay maaaring ipawalang bisa nito ang pag-remand sa kaso ni VP Sara sa Kamara at tutuloy sa formal na paglilitis ang impeachment court. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.